January 26, 2013. Nag-check-in sa isang hotel sa Los Angeles si Elisa Lam, 21 taong gulang na turista mula Vancouver. Bagamat independent at responsableng anak si Elisa, ibinilin pa rin ng kanyang mga magulang na lagi siyang tumawag o mag-text araw-araw para masigurong siya'y ligtas, lalo na't ito ang unang pagkakataon na siya'y lalayo ng mag-isa. Masaya namang nag-a-update si Elisa sa kanyang mga magulang sa lahat ng lugar na pinupuntahan niya sa Los Angeles. Ngunit makalipas ang ilang araw, pangarap ni Elisa Lam na maging isang matagumpay na manunulat balang araw. Bata pa lang, nakitaan na siya ng talino sa iba't ibang bagay at kabutihan sa kanyang ugali. Madalas, ibinabahagi niya ang kanyang mga ideya o pananaw sa buhay sa kanyang blog sa internet. At madalas din siyang mag-share ng mga bagay na nangyayari sa kanya araw-araw. Ngunit gaya ng ibang kabataan, na-stress sa pag-aaral ang dalaga kaya't naisipan niyang mag-tour sa Amerika. Hindi lang para mag-enjoy, kundi para maranasan at makita niya ang iba't ibang uri ng kultura na maaaring makatulong sa kanya upang maging isang matagumpay na manunulat. Kaya naman, agad na pinagplanuhan ni Elisa ang tour na ito. Una, kinailangan niyang mag-part-time sa iba't ibang trabaho para siya'y makapag-ipon ng pera. At pangalawa, kinailangan niya munang magpaalam sa kanyang mga magulang na payagan siya sa tour. Matapos ang maraming bilin at payo, mahinahon siyang niyakap ng kanyang ama't ina bago siya tuluyang pinayagan. Isa sa mga binisitang lugar ni Elisa ay ang Los Angeles, California na kilala bilang entertainment capital of the world. Ilan sa mga pasyalan dito ay ang mga movie studios, mga museums, mga magagandang theme parks at ang mga nakamamanghang tanawing dagat. Siya ay nag-check-in sa Cecil Hotel sa room 506. Dahil nagtitipid ang dalaga, ang kwartong kinuha niya ay hindi solo, kundi isang room kung saan mayroon siyang kasama. Ngunit di nagtagal, lumipat din si Elisa sa room 412, isang solong kwarto kung saan malaya siyang makakakilos at kanyang magagawa ang mga nais niyang gawin nang hindi naiistorbo. Sa mga unang araw ni Elisa, madalas siyang lumabas para pasyalan ang iba't ibang parte ng downtown LA. Ang sabi ng mga magulang ni Elisa, sa una, pangalawa at pangatlong gabi ng dalaga ay nakatawag pa ito sa kanila. Pero nang hindi na ito tumawag sa ika-4 na gabi nito, nagsimula na silang magtaka. Noong February 1, 2013, nakatakdang mag-check out mula sa hotel si Elisa. Ngunit nang siya'y katukin ng isang staff, wala ang dalaga sa kanyang kwarto. Pinasok ng mga staff ang silid at nakitang magulo ang lahat ng gamit na nasa loob. Gayunpaman, napagtanto nila na hindi pa umaalis si Elisa dahil nandoon pa ang lahat ng kanyang mga gamit. Santa Cruz, California ang susunod sanang pupuntahan ng dalaga, ngunit matapos ang ilang araw na hindi pag-a-update sa kanyang mga magulang, agad silang nagtungo sa mga otoridad upang humingi ng tulong. Mabilis namang sinimula ng mga pulis ang kanilang investigasyon at kinausap ang ilang mga saksi. Ayon sa isang nakakita, in-escort daw si Elisa paalis sa taping ng isang TV show na naganap sa hotel dahil sa nakakagambalang pag-uugali nito. Inilarawan din ng manager ng hotel noong panahong yun ang pagwawala ng dalaga habang maayos nila itong pinakikiusapang wag manggulo. Nang matuklasan ang mga gamit ni Elisa kabilang ang kanyang ID, mga gamot at bagahe na nasa loob pa ng hotel, agad siyang hinanap ng mga otoridad sa mga kalye ng downtown LA. Ngunit hindi ito nakita. 2 linggo na ang nakalilipas,
ngunit hindi pa rin natatagpuan ang dalaga. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa ang mga magulang nito na siya ay mahahanap at muling makikita. Ngunit sa araw na yon, nagkaroon ng kaunting pag-asa ang investigasyon nang lumabas ang isang CCTV footage mula sa Cecil Hotel. Sa misteryosong kuha ng CCTV, makikitang kakaiba ang ikinikilos ng dalaga. Labas-pasok siya sa elevator at paulit-ulit na pinipindot ang mga buttons nito. Madalas din siyang sumisilip sa labas, tila tinitingnan kung may nakasunod sa kanya. Sa videong makikita rin na tila mayroon siyang kinakausap na hindi nakikita sa CCTV. Imbis na masagot ang kanilang mga katanungan, mas lumaki pa ang misteryo sa kanyang pagkawala dahil sa nasabing video. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ng mga pulis ang kanilang investigasyon, ngunit hindi nila natagpuan si Elisa. Nagsimulang magreklamo ang mga guest sa Cecil Hotel dahil mahina raw ang daloy ng tubig sa kanilang shower. Ang iba, sinabing may kakaibang lasa at amoy ang tubig, samantalang ang iba naman ay napansing tila nangingitim ang kulay ng likidong lumalabas sa kanilang mga gripo. Bilang solusyon, inilipat sila ng kwarto, ngunit ganun din ang estado ng tubig sa kanilang mga nilipatan. Agad namang inaksyonan ng management ang dumaraming complaints ng mga panauhin sa Cecil Hotel. Matapos ang inisyal na investigasyon, napatunayang katawan nga ni Elisa Lam ang natagpuan sa tangke ng tubig sa rooftop ng Cecil Hotel. Labis na pighati ang naramdaman ng kanyang mga magulang nang dumating sa kanila ang balita. Bukod sa nawalan sila ng anak, mas nagpabigat pa sa kanilang isip kung paano at sino ang gumawa nito sa kanya. Ano nga ba ang nangyari kay Elisa? Ang kasong ito ay hindi pa nalulutas halos isang dekada matapos itong mangyari. Walang kasiguraduhan na siya ay pinatay o siya ay nagpakamatay. Siya ay natagpuan sa loob ng tangke ng walang saplot, ngunit ang mga damit niya ay nasa loob din kasama niyang palutang-lutang sa tubig. Dahil nag-viral sa internet ang CCTV footage, iba't ibang teorya ang naglabasan tungkol sa kaso. Ayon sa isang teorya, si Elisa ay pinatay at itinapon sa water tank ng hotel. Maaaring ginawa ito ng isang staff na sanay sa layout ng gusali at may alam sa mga pasikot-sikot na parte ng hotel. Maaari ding isa sa mga nag-check-in ang pumaslang sa kanya o kaya naman ay isang estrangherong nakilala niya sa downtown LA. Bagamat posible, walang matibay na ebidensya o saksi na makakapagpatunay sa teoryang ito. Ayon naman sa isa pang mas kilalang teorya, ang nangyari daw kay Elisa Lam ay paranormal sa kadahilan ng tila may hiwagang bumabalot sa Cecil Hotel na binansagang Hotel of Death. Ang hotel na ito ay may 700 rooms. Sa loob ng maraming taon, nakaranas ito ng mga pagkamatay mula suicide cases hanggang sa mga taong namamatay dahil sa pagka-overdose sa droga. May mga tumalon mula sa gusali at may mga serial killers din na nag-check-in sa hotel na ito. Maging si Elizabeth Short, biktima ng isang marahas na krimen kung saan binansagan siyang The Black Dahlia, ay sa hotel na ito rin huling nakitang buhay bago siya pinaslang. Ayon sa iba, nakapanlalamig isipin na maaaring ang kinausap daw ni Elisa sa labas ng elevator ay isa sa mga multo ng Cecil Hotel. Ngunit para sa iba, ang nangyari kay Elisa Lam ay sanhi ng kanyang mental disorder. Si Elisa Lam ay na-diagnose na may bipolar disorder at may mga gamot siyang kinakailangang inumin sa istriktong paraan at kombinasyon. Maaaring hindi siya nakainom ng gamot o kaya naman ay nagkamali siya ng mga ininom. Alinman sa dalawa,
mukhang nagkaroon siya ng episode at bilang resulta, kinitil niya ang sariling buhay. Ayon sa autopsy report, walang natagpo ang toxic substance sa kanyang katawan o senyales na siya ay nakainom ng alak o ipinagbabawal na gamot. At ang naitalang cause of death niya ay accidental drowning with bipolar disorder as a significant factor. Dahil sa estado ng kanyang bangkay, naging limitado lamang ang mga impormasyon na nakalap ng mga forensic investigators sa postmortem. At ang common na teorya ay umakyat si Elisa gamit ang hagdan ng fire escape. Binuksan niya ang 9 kilong takip ng tangke at saka siya tumalon. Matapos nun, isinara niya ang tangke, hinubad ang kanyang mga damit at saka nilunod ang sarili. Noong June 20, 2013, opisyal nang isinara ang kaso ni Elisa Lam bilang isang aksidenteng pagkalunod. Hindi natuwa ang mga magulang ni Elisa sa pasyang ito at sinampahan nila ng kaso ang Cecil Hotel sa paniniwalang mayroon silang kinalaman sa krimen. O kaya naman ay pinagtatakpan nila kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang anak. Ngunit noong 2015, ang mga magulang ni Elisa Lam ay natalo sa kaso. Tunay ngang isang palaisipan kung ano ang nangyari sa dalaga. Dahil nasa internet pa rin ang CCTV footage mula sa hotel at makikita pa rin sa Google ang mga blog post ni Elisa, marami pa rin ang sumusubok na imbestigahan ang kaso at pinipilit alamin kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Dahil kung sa man ay pinaslang, sino at nasaan ang gumawa nito kay Elisa Lam.